Okay, Knicks at saka Spurs, no? Game 4. So nanalo yung Knicks, no? 3-1. So again, makikita doon yung resilient nitong New York Knicks na typical sa mga new worker, no? Sa mga nakatira sa New York at yung mga mahihilig sa basketball na nasa New York. Typical yan. Dinaan sa tiyaga. Maganda yung laro ng Spurs, pero makikita ro na kapag karoon ng switch, patay sila dun sa mga gwardiya ng Knicks na katulad dito kay favorite player ko ngayon na si Jalen Bronson. Kahit si Wembanyama pa yung gwardiya niya, tinitirahan niya. Why? Quickness advantage. At saka syempre, yung tira ni Bronson nung huli, long shot yon, so long rebound. So yung talbog ng bola mas mahaba, so syempre kung mas malapit yun kay Wemby yun, mas malayo, so nakuha ni OG Anunoby, tip in, yung nagpanalo sa New York. So yun yung sinasabi nilang the greatest comeback in NBA playoffs history, kasi lamang yung Spurs 3 quarters. So lagay na lang natin sa ganoon, no? There is no antidote for quickness, lalo na kapag kagwardya, tsaka yung gwardyang marunong magbasa at mag-operate on top of the key, no? At magaling yung ball screen offense, magaling si Jalen Bronson yun. He is he is a southpaw that master yung ball screen offense na importante sa mga point guard. Yung reads lang. At saka syempre yung shooting din ni OG Anunoby, no? Yung shooting din ni OG talagang maganda, no? Yung lahat ng shooting ng mga players ng Knicks magaganda, kaya sila nakabalik. Kahit malaki yung lamang, yung mga itinitira nila pumapasok talaga. So kaya sila nakabalik. So your offense makes you come back in the game, but yung depensa din ng Knicks maganda. Yung humahasel sila, yung dumidepensa sila, and yung importante ron, lahat sila tumitira ng tres, including Karl Anthony Towns, which negate niya yung tres na binibigay ni Wemby. So it makes the game 4-on-4 dahil cancel out si Towns at saka si Wembanyama. Diba? So yung apat na lang yung naglalabanan doon sa matchup, kaya lugi yung mag-switch kay Bronson pagdating sa Spurs. Sa tingin ko lang. So yun lang po.